So this video is sponsored by Tobin1. Meron silang pinadala sa atin na produkto na isang docking station. So gagawa natin ng review yung UDS 046 na docking station at para saan nga ba to at bakit nyo to dapat bilhin. So ayun yung ating aalamin sa video na to. Without further ado, tara, unboxan natin to. So guys, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit nga ba kailangan natin ng isang docking station. Lalo na kung isa kang laptop user at wala kang desktop. So papakita ko sa inyo, example, zoom out muna. Okay. So meron akong isang laptop dito, HP siya. At kung mapapansin nyo, yung kanyang ports dito na USB-C, dalawa lang sila. Tsaka isang HDMI port para ma-extend natin yung ating display. Sa kabilang side naman, meron tayo ditong dalawang USB port. So, para sa iba, sapat na talaga yan. Lalo na dito, dalawang USB-C. Although kasi, marami talaga mga creatives na nakukulangan sa ganitong dalawang USB-C lang na port. At doon na nga papasok yung pinadala sa atin ng Tobin1 na UDS 046 na docking station. At papakita ko muna sa inyo guys kung ano yung mga interface niya. Let's go! So, ito yung box. Ayan, may branding nila. Okay. Very nice. Tignan natin to guys. Sa picture siya sa online, parang malaki. Pero maliit lang pala. So, ayan. Saan natin? Okay. Ooh. So, inside the box, meron tayong QR code. Welcome nata, something. So, may paperworks. And then, ito yung adapter niya. Nice. So, may adapter na kasama. So, ito yung Type-C niya na cable. Which is nice. May kasama. Magagamit ko to. So, naghanap din kasi yung Type-C to Type-C na cable. May kasama pala to. So, di ko na kailangan. And then, ito yung unit niya mismo. Let's check this out. Okay. So, wow, ganda. Bakal, aluminum yung ano niya, quality niya, yung build quality, material, yung bakal. Magaan lang siya pero diba, ganda yung build quality niya. So, very nice. Yun, so ito siya. So una, meron kayong makikitang thank you card. At isa pa doon, yung USB-C to USB-C. Kasama to kasi capable tong USB-C na to na mag-transfer hanggang 5 gigabits per second, Ganun kabilis tong cable na to. So kailangan kasi guys ng external power ng docking station na yan dahil nga mabilis-bilis yung speed na kailangan niya. Ito yung isa pang adapter para sa outlet. So ayan siya. So bakit nga ba siya tinawag na 14-in-1 na docking station? Aalamin natin. So unahin muna natin guys sa harap ng interface. Zoom in ko. Okay. So dito, meron tayong makikitang tatlong HDMI port. Para kang naka-video card. Ibig sabihin lang yan, tatlong monitor yung pwede mong makonect dito. Unlike kung naka-laptop ka lang, kagaya ng pinakita ko sa inyo, kanina sa laptop ko, isa lang yung HDMI port. Dito, tatlo pwede nyo masalpakan. Tapos, meron tayo ditong USB 3.0. Dalawa po yan na kaya mag-transfer ng hanggang 5 Gbps. Apakabilis niyan guys. And then, dito naman, dito yung i-connect yung USB-C to USB-C sa laptop nyo. Okay? Or kung nakamak kayo, dito nyo rin siya connect. Kumbaga,
ito na yung USB hub nyo eh. Dito na magsisimula yun. So, dito nyo siya kailangang i-connect. Okay? And then, yung missing sa laptop ko, di ba nabanggit ko naman, yung Ethernet port, dito meron. So, ibig sabihin, pag meron kayo sa office, dinala nyo tong laptop nyo, no? Meron tong port, pwede nyo siya dito isalpak para yung laptop nyo magkaroon ng connection galing dun sa Ethernet cable. Okay. So, dito nyo pinapower yung docking station na to sa DC port na yan. So, dyan yung isasalpak yun, no? Papakita ko nga sa inyo mamaya. So, ina-explain ko muna yung mga nasa specs na ito, no? Ito, sa harap pa, sa likod, meron ditong power button. So, dyan natin ito i-activate para gumana yung docking station. Yes, meron po siyang power button. And then, meron dito tayo ditong standard na SD card, yung pang camera, yung malaki. Ayan, focus natin. Ayan, zoom natin, ayan. So, dito yung micro SD card, no, sa baba na yan. Again, wala ganyan yung laptop ko, no? Walang ganyan. So, pag meron ako nito, occupy lahat. Talagang ramdam mo yung pagiging workstation, no, sa laptop nyo. Lalo na kung wala nga kayong PC, eto magagamit nyo to. At mararamdaman nyo parang naka-PC talaga kayo. And then aside from that, meron tayong isa pang, ano to, tignan natin. Isa pang USB-C. So ganyan din, 5 Gbps din yung download or write speed niyan. Parehas guys, na 5 Gbps yung transfer speed niyan. Same dito sa USB-C, talagang mabilis. And then syempre, pinaka-importante, meron din tayo ditong headphone jack. So, parehas na yan guys. Kung meron kayong earphone na meron kasamang microphone, 3 yung pin yan sa loob. Kung 3 man yung pin ng jack nyo, capable to, no? So, ayun siya. Kaya siya tinawag na 14-in-1 na docking station. At syempre, magde-demo tayo dito kung gaano nga ba kabilis mag-transfer ng mga mabibigat na file. So, ano pang inaantay natin? I-set up muna natin to para makita natin kung paano nga ba simulan to. So, ano pang inaantay natin? Let's go. Ayan, salpak natin dyan. So, nakikita nyo tong DC port, di ba? Ito, yan. Diyan nyo po isasalpak yon, yung kanina. Pakita ko sa inyo. Ayan guys, ito. Salpak po natin dito yan. Okay? Press natin to. Ayan. Ibig sabihin working na yan. Nagana pa. Pero, bago ang lahat, syempre kailangan natin isalpak dito yung USB-C. Okay? So, kailangan natin ito i-connect sa laptop or sa PC. Pero, mas ideal to sa laptop kasi nga kulang yung parts ng laptop. Salpak ko na. Okay. So, nasalpak na natin. So, meron ako ditong USB na enclosure. M.2 to, NVMe. Sasalpak natin siya dito. Tignan natin kung gaano kabilis mag-copy itong Tobin 1. So, salpak natin. Okay. Lifted pa. And, at ayan guys, keep in mind na 18 gig po yung ikakopy natin na file. Papunta dito sa Tobin 1 na USB hub, no? Tignan natin kung gano'ng kabilis. Kung legit nga ba na gano'ng kabilis yung transfer speed, no? Okay, simulan na natin. Tignan natin kung mabilis. So, kita nyo guys, halos 2 minutes lang na-transfer yung 18 gig na file. Talagang nagana siya. At masasabi ko, hindi siya mabagal.
Kasi kung mabagal para sa akin, no, mga 8 minutes, mabagal talaga yan, to 5 minutes. The fact na under 1 minute pa rin siya na time, mabilis pa rin siya. Ngayon, para kanino ba tong docking station na to? Para to sa mga taong walang personal computer. Ngayon, kung meron kayong laptop na ayun yung talagang pang-work nyo, kumbaga nakatenga lang doon, andun lang talaga siya. Tapos plano nyong lagyan ng docking station kagaya ng review natin sa Tobin 1. No? Para dun yun. Ngayon kasi, let's be real, no? Hindi nyo mabibit-bit talaga yung Tobin 1 kasi nga kailangan pa niya ng external na power para mapagana lahat ng ports niya doon, no? Swerte na sa coffee shop, no, kung meron doon dalawang outlet, no? Pero usually kasi talaga, no, kung dadayo kayo ng coffee shop tapos doon kayo magtatrabaho, ang hassle lang ng ganitong setup kasi nga hindi siya portable. So ngayon, kung meron kayong work from home tapos naka-laptop kayo at kailangan nyo ma-extend yung full capabilities ng ports ng inyong laptop, dun papasok tong Tobin 1 UDS 046 na docking station. At ang alam ko guys, no, may discount yata yan na code pagka gawa ko ng review. So i-update ko yung video na to, sasend ako sa inyo ng link kung gusto nyong bilhin to. Okay, links down below. Ngayon yung presyo kasi neto, no, sa website nila 9,700 pesos. And kung may discount code ako, sasabihin ko sa inyo or update ko yung link, no. So again guys, hanggang dito muna yung video na to. At maraming salamat sa sponsor natin na Tobin 1 sa pagpapadala ng docking station. Again, appreciate ko. First, first collaboration with the company itself, no. First ever na product review na sponsored. Very thankful ako sa Tobin 1 sa sa papadala, no, at sa tiwala. And then guys, maraming salamat sa panonood. If you like this video guys, click the subscribe button and hit the like button for more content like this one. Peace.